Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyong lahat. Ito po si Jojo A. At ito po ang Politica All the Way. Ang ating pong guest today comes from the Happy Land. Ayan. Happy Island. The land of happy people, especially happier sila ngayon dahil magaling yung kanilang liderato, no? At lalo na ang kanilang governor. Our guest, friends, is an educator, an academic leader. He's called as a political outsider, a reformist. But siguro true to form siya sa sinasabi natin ang position is not about power and authority but about vision and reforms and actual real change. So, palakpakan po natin ang ating pong guest ngayon, Governor Patrick Azanza. Gov! Yes. Maraming salamat for making time, ha? Yeah, opo. Oo. Maraming salamat sa imbitasyon na makasama kayo, Sir Jojo. Ay, ang last time nagkita tayo, Gov, was I hosted pa one of your affairs noon, eh, no? Yeah, it was for our IT BPO company, Mhm. an American BPO company, and you were great, no? Oh. Enjoy na enjoy yung mga empleyado namin doon. More than 1,000 po yun. Oo, ang dami na. Yung, Oo, and, masaya. you really brought the house down. And, Chef, ano rin ako, happy person, bagay ako sa happy land. yeah, opo. Di ba? We're known as the Happy Island of Catanduanes. Happy Island of Catanduanes. Gov, Yes po. after nun, hindi ka pa, wala pa yata nung, were you part of the, ano ka na ba no, sa Catanduanes State University? Hindi pa po. Hindi pa no? After that, nagkaroon ng vacancy sa Catanduanes. Yung presidente ng Catanduanes State University. So from UP, nalipat ako doon. And yun na, I did not know na yun na yung magiging pagbabago na malaki sa buhay ko. Because doon naman, talagang binuhos lang natin yung changes na pwede gawin sa State University. No, coming from UP, sabi ko, maraming pwedeng gawin. No? So, meron tayong anti-corruption agenda talaga doon. Kasi ang inabutan ko, may mga 17 buildings na abandoned na projects. So yun. Sa school pa lang yan, sa school State pa lang, University no? pa lang State yan. University. Okay. Tinapos natin yun. Nanghingi tayo ng pagkakataon sa Department of Budget and Management na i-extend ng konti yung pondo para matapos. And kumbaga sa loob ng termino ng aking pagiging presidente ng State University, nagulat ang lahat dahil biglang natapos yung mga buildings. May sarili na po kaming hotel, may sarili ng restaurant ang university, may sarili na ring Olympic size na pool. And then out of the savings ng aming university, we're the first state university na may sariling solar farm. Kaya malaking tulong ito ngayon dahil, di ba, mataas ang kuryente. And then, yung iba pang savings, naibili ko pa sila ng 4 na school bus na made in Japan na may sariling wifi, may toilet, may videoke, may sariling refrigerator sa loob. So enjoy yung mga estudyante sa amin. Nagulat sila na pwede palang gawin sa isang isla malayo sa Maynila yung tipong akala mo atenista sila or Lasal, may sariling mga bus. No? And yun. So nakita nila yung progress, State University-wide pa lang, no? Yes, University-wide pa lang. Opo. And then So, from there was a clamor na... that's where the clamor started, Yes, no? kasi medyo 2 dekada rin kami na nakapaloob sa isang medyo monopolyo at dynasty. No? And naghahanap na ang mga tao ng pagbabago, papasukin ang mga bagong negosyo. At that time 92 pesos na yung per liter ng gasolina sa amin. So yun At ang that time, yung time na yun. 2025, no? So ganun na kataas. And at that time dito sa Maynila nasa 40 plus pa yung per liter ng gasolina. So talagang naroroon yung yung demand na magbago na ng liderato. So
biglang napasok ako, hindi hindi ko naman talaga linya po yung, politika, eh. Mhm. How was So it? On a personal note, yung bang kasi of course bulong-bulungan yan na university na yes, every time, "Sir, ano naman kayo, takbo na kayo," ganyan-ganyan. How was it? ang How did it nangyari start? sa Oo. dito ano, eh, wala akong pera for vote buying, eh. Oh. So, I was elected without vote buying na ang Oo. aking ini-spend na ano, for election less Oo. than 1M 'no. Mhm. Nagulat nga si Mayor Vico Sotto nung magkausap kami. Mm. Sabi na talaga less than 1M lang yung ano mo, yung, Mhm. gastos mo and, ah, yun talagang nag-snowball lang yung support. Oo. Una yung mga bata Mhm. na nakita Mga nila, kabataan talaga, sila talaga. Gen Z. Mhm. Umiikot sila at sinasabi sa mga magulang nila pag umuuwi na, "Uy, bigyan naman natin ng chance si Dr. Asanza kasi Mhm. nasubukan namin sa university, malay mo pwede siya sa buong probinsya." Mhm. So nung nag-iikot ako, sinasabi ng mga magulang sa akin, "Doc, huwag ka nang magkampanya dito." So sabi ko baka ayaw sa akin. Mhm. Pero sabi ko, "Bakit po?" Kasi sabi na ng mga anak namin, yung mga university students, Mhm. ikaw daw ang iboto. So, Mhm. gusto namin manalo ka. Kaya sabi nila, don't waste your time here. Kumbaga, wag Mhm. nang sayang ng panahon dahil ikaw na yung iboboto namin. Oo. Mag-ikot ka na, Dun sa ibang Doc, sa medyo ibang oo, lugar, oo. no? And nung presidente po kasi ako ng State University, we have our own nursing department. May Mhm. school kami, College of Nursing. And meron kaming College of Agriculture, College of Engineering. Nagtatap kami sa board exams. Mhm. May College of Education. Ang ginawa ko po nito, talagang hinarness ko yung, siyempre coming from UP, parang University of the People, yun yung Oo, nasa yeah, yeah. isip ko. So Mhm. lahat ng expertise ng university, sabi ko dalhin natin para magsilbi sa mga mamamayan. May experts tayo na faculty sa agriculture. Mhm. Itap natin sila to serve the farmers, help the farmers improve their livelihood, their income. Ganon din yung ano, yung sa College of Nursing, nagpa-medical mission ako Mhm. para yung resources ng university maramdaman naman ng ano Right, ng right. mamamayan ng mga nasa barangay. So doon din medyo naging popular yung mga ganong programs kasi Mhm. sa isip nila ito hindi politiko pero And yet it's been nadadala yung tulong nadadala, sa nagagawa, oo, yes, oo. opo. And then ang mas nakilala ako doon talaga is sa probinsya yung sweldo ko for the year, iniipon ko yun at Mhm. binibili ko ng ham. Ah. So pinamimigay ko talaga sa una sa Oh, lahat ng oh, empleyado, then kung may tira sa security guard, sa oo, tricycle drivers, oo. hanggang sa umabot na ako hanggang palengke. And then Hmm. inikot na namin yung probinsya na may tira pang mga ham, pinamimigay Mm. namin. Yung kumbaga yung Yun sweldo, ang hamon mo sa kanilang lahat, yes, yung ipamigay. ang idea ko naman, Oo. parang nasa isip ko, at least tuwing Pasko, parang iisa lang yung kinakain natin sa hapag. Hmm. So pag kumain Yeah. ka ng ham, ah, medyo talagang branded na ham yun at Mhm. hindi basta-basta yung presyo. Pero Hmm. sabi ko, parang sa akin natutuwa ako dahil iniisip ko, Hmm. nandoon yung equity, kumbaga, na kung ano Oo. yung kinakain mo ngayon na Pasko, yun din Hmm. ang kinakain ng mga empleyado at Oo. yun na rin ang kinakain ng ibang mga security guards, mga Mhm. nagtitinda sa palengke, Mhm. which hanggang ngayon ginagawa Ginagawa. ko pa rin taon-taon Mm. po. Mhm. So naroon yung kumbaga naging attachment sa masa at ang tingin ko yun yung reason na sabi nila, ba't hindi natin siya subukan sa Kapitolyo? Mhm. So, So that stemmed, everything stemmed from that, no? Na yes, talagang opo. nakita nila na, oh, kung ito hindi pa nga, wala pa ngang posisyon, ginagawa niya na ito. Opo. And the things that you're doing is actually possible pala. I mean, you're not even in position, di ba? And Yes, out of ano lang yun, kumbaga sarili mong efforts ba? Di ba? yes, Lalo opo. pa kung merong backing ng government funds and government Yes, opo. facilities. Tama po. Di ba? Ang doon ang realization ko, kapag pala hindi kinurap yung pondo, malayo yung mararating Oy, eh. nako. Hindi dahil wala That's tayong true. pera eh. Oo. Kasi yung pera pagka talagang ibinuhos mong programa para sa mga Mm. tao, malaking bagay po. Mm. So,
ayun, yung sabi ko nga, kung nilinis natin yung universidad, sunod nating linisin yung Kapitolyo. Mhm. Yun yung sinabi ko nung ako'y nag-file ng Mhm. aking candidacy. Oh, okay. So, yun, naniwala yung mga tao at sabi nga nila, tignan natin kung anong pagbabagong meron. Mhm. So, ngayon po, nakaprograma, 50 years na yung aming ospital at for the first time po, meron na tayo ng halos close to 400 million na available na funds. Sinimulan na po yung phase 1 ng bagong Eastern Bicol Medical Center. Hmm. So, ah, aside from that, yung 6 na district hospitals, nag-allocate din tayo ng 87 million doon Mhm. para i-refurbish din, i-repair yung Mhm. medyo lumang-luma na yung mga Gano'n na. ospital po Okay, doon eh. before we get into those ano na 'no, how was it as soon as you entered the Gov? Pagpasok mo nanalo ka na, eh, 'di ba? Pagpasok mo, how hard was it for you na para bang ano yung naiwanan or may naiwanan ba or how did you actually Medyo yung clean up kakaiba. and ano, paano Medyo ano, kakaiba po kasi start up ang mo? experience sa State University nung ako ay umupo bilang bagong presidente, may formal turnover talaga. Mhm. Yung outgoing president, ibinigay sa akin yung susi ng opisina, nag-turnover ng mga dokumento. Dito po nung pumasok ako sa Kapitolyo, wala pong laman lahat ng opisina. Pati yung computers, Hmm. kumbaga, sinira yung laman ng files, wala pati CPU, and then yung cabinet, pag binuksan mo, zero yung laman ng mga Oh, filing cabinets. Wala ka talaga. You'll have to start from from scratch scratch. talaga 'no? Oo. Oo. So ang advantage lang noon dahil dati na akong Vice Chancellor for Administration ng UP Diliman and then naging presidente na ako ng ilang companies. So sabi ko, kahit from zero, kailangan i-build up ko yung files. Mhm. Kumbaga, at least yung beginning balance ma-establish ko. And then I move forward and That's then correct, saka ko oo. ng Oo. aayusin yung pabalik, di Parang ba? clean slate, oo, Yeah, tama, clean slate. oo. And then at least I'm moving forward. Right, right. And in less than 3 weeks na nabuo ko naman yung Mm. picture. And Oo, nagulat okey. sila na kahit na wala akong inabutang dokumento, kaya palang umandar ng maayos. So, ang naging strategy ko naman po doon, kasi yung budget ng probinsya nasa almost 1.5 billion, no? Mhm. And yun yung ibinibigay sa atin through the general appropriations Yeah. natin. So, GAA natin. And sabi ko, hindi pwedeng mabuhay yung probinsya sa ganong pondo lamang. Oo. Kasi, kumbaga for 2 decades, Mm. medyo naiwanan kami. Sa buong Kabikulan, kami po yung kulelat eh. Mhm. Mahuhusay yung mga nasa ibang probinsya na talagang nakakapagdala sila ng pondo. Imagine sa Albay, merong Joey Salceda yan, Yeah, bubuhos marami, ano. oo. Sa Camsur, merong El Rey Villafuerte yan Mhm. na talagang ibubuhos yung pondo sa kani-kanilang probinsya. Kami kulelat talaga. So ako sabi ko, teka lang, ibahin natin yung approach para mas umunlad naman yung probinsya, makahabol tayo. Hindi ako nakontento lang doon sa pondo na ibinigay para sa probinsya. Mhm. Ang ginagawa ko, so kung 1.5 yan, medyo nag-increase ng konti, 1.79 billion. Pero maliit pa rin for a small province na Mhm. 270,000 ang mamamayan Mhm. na medyo napag-iwanan, kailangan maghabol. Mhm. So ang ginawa ko po, lumapit ako sa iba-ibang cabinet secretaries, Mhm. iba-ibang senador, Senators, sa yeah. ibang congressmen na medyo may extra na pondo na naghahanap din ng mga magagandang proyekto Mhm. na naglalabi ako sa Mm. mga Yeah, departments. oo. Punta ako sa DA, punta ako sa DSWD, Mhm. punta ako sa DPWH, sa DILG, Mhm. kahit sa ano. So, ang kagandahan, nagpapasalamat ako kina Secretary John Vic Rimulya. Mhm. 19 na rescue vehicles ang Mhm. naibigay sa amin. No, and we are 11 towns. Mhm. So at least meron kaming dumating na mga bago. Si PCSO General Manager naman, Mel Robles, Mhm.
binigyan kami ng mga ambulansya. So at least na-i-distribute ko. Tapos si Sec Kiko Laurel ng DA, nabigyan kami ng mga traktor. So meron akong mga programa with the mayors na libreng arado. No? So with that, medyo nakita nila na kaya palang makakuha ng pondo ng proyekto na mga bagong equipment para sa probinsya na hindi mo nagagastusin yung kumbagang pondo yung na pondo mo, naka-allocate. No? you can So, have it for something else, no? plus or minus, nasa 7 billion ngayon yung karagdagan na Wow. pondo na bumubuhos sa probinsya. At sabi ko nga, pag ito talagang kahit kalahati na lang, sabihin natin 3.5 billion on top of the 1.79 billion ang masimulan agad ngayong taon, yung ekonomiya ng probinsya talagang iikot. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Yung iba, syempre yung mga ayaw sa akin na iilan, no, mga politiko, sinasabi nila, pasyal ng pasyal sa Maynila yan, panay pa picture. Kasi ako transparent. Pag ako pumunta sa isang department, kagaya kanina, nanghingi ako ng that is for documentation lang naman. ambulansya at saka ng Sea Ambulance para makita kay lang. GM Robles at saka mga weaving machine para sa mga abacaleros. Abaca Capital po kami. So ang gagawin ko, papapicture ako at saka ipopost ko. Para documented na hindi ako nagbulak-bulang sa Maynila. Ito pinuntahan ko. And then after 2 months, nakikita ng mga tao na yung hiningi niya, totoo, dumating Yung ambulansyang hiningi niya sa PCSO, eto na ngayon. Dinidistribute na sa kada mayor, sa kada munisipyo. Yung tractor na hiningi niya kay Sekiko, dumating. How are you with yung mga naysayers na ganyan, Gob? Siyempre, katulad na sinabi mo na may mga iilan na naiinis yun. In fact, I read also na in your own province daw, ikaw pa ginawa ka pang persona ng grata. Yes, Which is not... well, may mga membro kasi ng Sangguniang Panlalawigan na sabi nila, naiinsulto sila kasi medyo prangka ako na tao. Pagka talagang kasi hindi ka politiko talaga. Sa tingin ko, hindi tama. Sasabihin ko na mali yata yan. And then, minsan sinasabi ko, ayoko ng trapo style. With that, ang sinasabi ko lang naman, ayoko ng traditional politics, no? So, they're hurt by the word na trapo. And siguro, with that, yun yung naging isa sa mga rason nila para sabihin na, persona non grata. Kasi, ako kasi... Ayaw ka nila kausap kasi you speak the truth, no? I speak directly at prangka at mabuti na yung katotohanan, di ba? Nasabihin ko, walang kapupuntahan itong punto na to, mas maganda ito yung gawin. So, and then very transparent din ako. And may resibo. Pagka may inaatake ako, halimbawa, na ganito raw ang ginawa mo, sinasabi ko, hindi totoo yan. Kasi ito yung resibo. So, nasanay na rin actually yung mga tao na minsan mag-fake news, yung mga trolls nila, sasabihin na ganito. Ang nangyari, yung tao na rin nagsasabi, anong resibo ni Gob? Asan yung resibo mo? Kasi si Gob, ito yung resibo. Right, no? Madalas sasabihin na, ayan na naman, nag-post na naman, namasyal sa Senado. Pero ang resulta naman, like, nagpapasalamat ako kina Senator Pia Cayetano. They really helped me to raise the funds for the, halimbawa, yung sa ospital, no? 92 million na funding para sa phase 3 nung Eastern Bicol Medical Center. They assisted me there, no? So Senator Win Gatchalian, merong kailangan na ayusin sa eskwelahan, and he helped me also fund source the funds para sa convention center ng mga estudyante. So yun po, at least kung ano man yung pinost ko, transparent, at saka may katotohanan na nangyayari. So, yun yung... May resibo, katulad nga ng sinabi mo, no? Yes, apo. And... may result. No? Yes, and focus ko rin talaga yung good governance na yung corruption mawala sa sistema at maibuhos sa tao yung serbisyo. Halimbawa, Abaca Capital kami, pero ang nangyayari,
napakamura ng bili ng abaka Mhm. kasi merong mga monopolista na sila rin ang nagpapatakbo ng negosyo at sila nakikinabang. Pero yung mga abakaleros, lumalabas sa amin po, naturingan kaming abaka capital, pero ang lumalabas sa amin, raw materials. So ngayon, ang plano ko po niya, nag-allocate ako ng around 10 to 15 million na bibilhin ko ang abaka ng probinsya, no? May abaka trading center tayong itatayo. Bibilhin ng probinsya mula sa abakaleros, dati 70 per kilo, bibilhin ng 100 per kilo. And then yung abaka mismo na yon, i-develop mismo. Yung mga asawa nila, ipapatrain natin through PhilFIDA, kina Executive Director Ali Atienza. Maganda yung samahan namin with TESDA. Nag-allocate sila ng vouchers, ng scholarships. Tinitrain nila kung paano gumawa ng abaka handicrafts, no? So, para doon na mga mismo, slippers, no? para doon na po mismo. Yeah. So, with that, binili mo ng mahal sa abakaleros yung abaka, asawa din nila yung ititrain mo na gumawa noon, and then yung nagawa nila, meron silang allowance habang gumagawa sila. And then, may partnership din kami with DOLE, Department of Labor and Employment, through TUPAD naman, Cash for Work. So after 3 months na training sa TESDA, may another 3 months sila na gagawa pa ng mga handicrafts, pero may sweldo na sila galing sa TUPAD program. Yun yung sinasabi ko ever since to those I've spoken with, Gov, no? Ang maganda sa'yo, you know what needs to be done, you see it, but more than anything else, you know the system and the processes that is needed para to put this into fruition. Yun ang maganda. Kasi ina-explain mo na nga, itong ganyan. So, yung iba kasi, alam na lang nila, pero gusto mong gawin to, hindi mo naman magawa because wala implementation. And then meron tayo ng market dapat. Kasi may produkto na. So, what I did was, for the first time, we invited about 53 diplomats, no, mga ambassadors and their spouses. Pumunta mismo sila sa Catanduanes through the help of the Department of Foreign Affairs. Sina ASEC Saldi Patron and the rest. Tinulungan nila ako to invite the ambassadors. And then, ang sa akin naman, we presented to them yung mga options, yung mga trade and industry galing. presentation. Sila lahat dun mismo. Lahat sila. So, kumbaga sila na ang pumunta. And then we presented na, ano ba yung Catanduanes? Sabi nga nila, hidden gem pala yung Catanduanes. Kasi if you look at Catanduanes po, we're a very small island, but you look at Boracay, the pristine beaches of the olden times ng Boracay, and then yung... You have that? We have that. The rolling hills of Batanes, and then the beautiful yung beach ng Siargao na merong mga nag-surfing. We also have that in Catanduanes sa Puraran Beach, sa Binurong yung Batanes type na look. And then we have yung, di ba pag umakyat ka sa Baguio, meron ka ng Sea of Clouds. Yung Sea of Clouds, makikita mo na meron inaabangan pa nila. Meron din kami noon sa Bato, sa Lantad Mountain, makikita mo yung Sea of Clouds. Combine them all into one, and you have that in Catanduanes. Pero ang kaibahan, ano siya, fresh. Wala yung siksikan ng mga tao na ano. So, re-educate mo nga muna ako sa Gova, please. Nalimutan ko na my geography. It's in Bicol region. Bicol region, di ba? But from here, halimbawa, like from Metro Manila, how do I get there? If you wanna fly to Catanduanes, 45 minutes lang po, Manila, Virac, via Cebu Pacific. No? But by land, Roro, pwede. By land, it takes about 15 hours all the way to Legazpi, to Albay and Tabaco. So Tabaco, there's a port, and then you travel by 3 hours by another 3 hours by boat. Yes. Pero masarap na rin yun. It's an adventure when you get there, di ba? Yes. Kasi going to papunta ka pa lang doon, ang dami mo nang mapupuntahan sa may Bicol region. Yes. And then, you'll see the Mayon Volcano sa Albay. Tapos Hintuka, tapos take a Roro going to Catanduanes. So, subukan mo minsan yan. Yeah. You're very welcome to visit our island, and makikita mo doon mga
siyempre isla kami, Mhm. preskong isda, Mhm. then and there's also a gastronomic experience there na meron kaming mga yung latik, no, Mhm. na ah, yung rice na Pamalagkit ano na yon na na nandun sa malagkit ano, na yeah, oo, oo. nakabalot, Nakabalot, and right, then of oo. course dahil Bicol nga, Mhm. mga ginataan na ano ah, Hmm. na pagkain Mhm. at gulay Mhm. meron doon na may siling Maanghang, konti tsaka na siyempre maanghang. maanghang, oo. Yes, Bicol and then Oo. pili of course. Mhm, mhm. So yun yung proyekto. And then yun the reason why we invited all the diplomats para makapag-create kami, maka-establish kami ng sisterhood agreements Mhm. with the provinces in their areas. And in fact, I'm now working out yung sisterhood sa Taiwan. Uh, they're visiting us next week Mhm. para to explore, para magkaroon ng sisterhood agreement na ang idea naman is yun ang magiging market na aming mga Abaca products, no? Hmm. And then I also talked about 7 mayors ng Metro Manila na sabi ko baka gusto nilang makipag-sisterhood din sa amin para din yung lahat ng outputs namin, mga produkto namin, Mhm. ibebenta namin halimbawa sa Mandaluyong, ah, sa mayor ng Mandaluyong, nakausap ko na sila, interesado naman, mayor ng Makati, mayor ng Pasig, mayor ng Quezon City, no? And kina Mayor West Gatchalian ng Valenzuela. So we wanted to establish yung sisterhood agreement para yung mga produkto namin may kapupuntahan. Mhm, mhm. Kasi kung produce Mhm. kami ng produce pero wala kaming market, Mhm. so magsasawa Kaya yung dapat ano ng okey. kagagawa pero hindi babalik. Mhm. Kumbaga yon iikot yung pera and Hmm. then pagdating sa amin, ibibili na Mhm. namin uli ng Abaca. Pero ano Ah, yan, eh, ang alam ko there's a very big demand also for abroad, eh, 'di ba? May yes, mga yes, apo. abaka, eh, 'di ba? We're And precisely what supplying you're doing, yun maganda yung ginagawa 80% mo. of the market Hmm. galing sa Catanduanes Mhm. ng Abaca. Mhm. So but unfortunately, mahihirap yung mga abacaleros namin kasi Mhm. nga raw material supplier lang kami. Mhm. So what we want to transform now is uh, yun, kausap ko si GM Robles ng PCSO. Sabi Mm. niya, Magaling nga. He's a very good friend mag-propose of ka mine sa also. akin. And sabi niya, Mm. gusto mo ng weaving machine? Tignan natin how I can help you. So, talagang yun ang gusto ko pong mangyari. And then si Phil Faida din, may mga sinishare din siya ng mga tulong sina Mhm. Ali Atienza. And sabi niya, sige, improve natin yung Abaca para Mhm. umangat yung livelihood Mm. talaga ng at ekonomiya ng Catanduanes. So, yun Mhm. po yung doon ako nakatitig at kumbaga sa akin ang programa ko una kalusugan. For me, health is everything. That's right, Pag oo. bumigay ang kalusugan mo, wala na. Mhm. Sunod, syempre yung kabuhayan. And then yung kababaihan at kabataan sumusunod doon sa ano natin sa ah, proyektong pangkabuhayan kasi para saan ba yung pag-angat ng ekonomiya Mhm. kundi para sa kanila Para sa kanila, pero that's right. inclusive kaya nakatutok ako sa kababaihan at kabataan. And then meron tayo about kalikasan. Kasi isla kami, Mhm. pagka sinira mo yung kalikasan natin, wala, baka lumubog kami. Sa Oo. ngayon, binabaha na kami kasi Oo. naabuso yung aming kalikasan. Panay Mhm. putol ng kahoy, Mhm. nagpapa-illegal mining, may illegal fishing. So ngayon po, bumabaha sa Mhm. isla at kino-correct natin ito ngayon. So pinapahuli natin yung illegal logging, illegal fishing. Ngayon po, ang natuto ako, bumabalik yung mga magagandang klaseng isda uli. Oh, good, Nung ah. natigil Oo. yung didinamita, cyanide, tsaka pagkuryente, yung So, mga very practices na ano. prevalent pala yun nung Yes po, before, na ano. sa But how Catanduanes. are you handling all of this now? Hindi ka ba alam mo naman siyempre yung mga yan sanay sila yung nasusunod, so to speak, 'no? Hindi ka ba nagkakaroon ng medyo mabigat na resistance na kailangan, eh, alam mo na, short of saying, you have declared war on these people, eh, no? Yes, sabi ko nga kay Secretary John Vic, sabi ko alalayan niyo po ako tsaka Oo. kay Chief Tateng, Hmm. General Nartates, magkausap din kami.
kasi may death threat din sa akin, syempre. So, nakakainis dyan, no? realidad naman yon at syempre, Yeah. nag-iingat tayo. Oo. At yun, nagpapasalamat naman ako kay DILG Secretary at kay Chief Nartates na talagang andon yung suporta po nila. So, nakaalalay sila at kahit yung droga rin, ano rin ako doon, nakatutok din ako doon. How's the drug problem there now and before? Well, comparatively. Di ba nagkaroon na nga yung sa amin nakita yung biggest drug laboratory. Drug lab. Yun, doon na magtataka ka na sa isla kung paano nabuo yun doon and kumbaga, laya lahat walang nahuli, pero isla, di ba? So, isa rin ito sa tinututukan natin ngayon na totally ma-eradicate kasi sisira ito sa mga kabataan and so far, may mga drug-free municipalities na nadeklara, pero naroroon pa rin yung may pinapalutang sa kasi isla nga, sa dagat. And then pinipick up ng bangka and mga ganitong paraan na sinisiwata natin with the help of the PNP and of course the other operatives natin, anti-drug operatives. So kamakailan lang may mga nahuli na nagbebenta ng droga at yung inabutan ko lantaran sa may sa may mga plaza, naririnig ko na may ganoon. So nag-step up kami ng provincial director at ng mga municipal police officers and okay naman yung mga chief of police, very cooperative and unti-unti we're addressing that, no? But really it's a menace to the society. That's right. That's correct. Pinasok mo yan, nasira na yung utak ng especially to the young kabataan. people. Kawawa po talaga. Ang I think to me lalo na yung yung success mo diyan is fueled by the younger generation. Yung mga kabataan talaga. Sila yung nagdala talaga Sila di ba? Mga kabataan talaga yung Gen Z talagang makikita mo yung kanilang commitment, yung nakakatawa kasi nung kampanya, meron akong grupo ng mga kabataan na talagang very idealistic pero walang pera, walang pondo, but they show up. No? They show meron up, din akong grupo ng mga seniors naman na retirado na may pera sila, gusto nilang gumalaw pero limitado na yung iba naka-wheelchair, yung iba may tungkod. So sabi nila, Doc Pat, ang gagawin namin, kami yung magluluto, maghahanda ng mga baon nitong mga bata na volunteers mo. And sila na nagbibigay ng allowance. Nag-iikot sila. Nung kampanya, maantig ka rin kasi nag-iikot sila sa mga sa buong probinsya, sa mga barangay na namimigay ng mga polyetos. No? May isa pang volunteer na gawa ng parang comics about me and my programs, yung 5K programs, na dinidistribute nila sa bahay-bahay. And that's how we did the campaign. No? So wala akong sariling grupo na talagang kayang bayaran para sa social media na I post my own campaign materials, pinopost ko lang. Ang kagandahan lang, umaabot ng mga 10 million views yung aking FB page. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Ako naman yung commitment ko na talagang sabi nga nila, Gov, 3 terms, ganyan. Pero ako ang lagi kong nasa isip po, 1 term is enough. You give it your best and stop thinking of the next term. That's correct. Kasi pag iniisip mo lagi na, next term, kakandidato ka pa, maiiba yung priorities mo Exactly. Ang gagawin mo, baka tempt ka na gagawa ka ng pera para sa sunod na election may pangkampanya ka, di ba? Hindi naman ako politiko na gano'n na traditional. So sabi ko, hindi ko isipin 'yan. In fact, with 1 term, blessing na 'yan, nagawa mo yung makapag silbi sa bayan, makapag
ah, balik ng kung anumang biyaya ang binigay sa'yo ng Diyos, tama na yun, di ba? Basta you give it your best, kahit isang term lang yan, marami kang na-achieve. Right, Napatunayan right. ko yan nung nasa Katsu ako as president ng State University. 1 term lang din naman ako doon, pwede akong mag-second term, pero with the 1 term, I felt na, marami yung kayang gawin. No? Meron ako doon ng binago na sistema, yung system of hiring sa State University. Nung dumating po ako, merong 235 na items na bakante. And then tinatanong ko, bakit bakante? Ginagamit pala yung savings for some others, other activities, yung savings. Sabi ko, parang we're depriving the people of Catanduanes an employment. Imagine 235 families dapat yon. That's right. Na meron silang sweldo, may pagkain na maayos. So hinire ko lahat, pinil-upan ko yon. And then when I filled it up, may ranking yan maraming aplikante. Pero sabi ko, I will not apply any discretion. Kung sino ang rank 1, yun ang ina-appoint ko. Minsan may mga supporters ako na nagagalit na sinuportahan ka namin pero hindi mo man lang in-exercise yung discretion mo. Sabi ko, rank 10 ka may rank 1, mas mahusay ito. Cum laude ito, nagsunog ng kilay, rank 1 siya. Ba't pa tayo nagpa-ranking kung hindi ko susundin? Eventually, yung mga supporters ko naintindihan nila So, ganun din ngayon ang ginagawa ko sa Kapitolyo. So, wala na yung politics of patronage yan pag nagkataon. So, kung sino yung rank 1, yun lang yung ina-appoint ko. Kahit na nagsuporta sa akin, kung rank 2 ka, rank 10 ka, paano kita i-appoint? No? Minsan, nagagalit din na, supporter yan ng kalaban mo sabi ko, paano rank 1? O di, mapipilitan ako ngayon na talagang sabihin sa kanila na siya pa rin yung pipiliin ko. Di ba? Kasi hindi naman lahat ng hindi bumoto sa'yo masama or hindi dapat i-appoint. Di ba? Meron din namang qualified talaga. And hopefully, makita nila na fair ka at sabihin nila na nagbago nga. Kasi ako, hindi ko siya binoto pero in-appoint ako. So may mga ganong na talagang medyo sabi nga nila kakaiba yung sistema ngayon sa Catanduanes pero I hope makita na pwede pa pala sa ating probinsya, sa ating bansa na may pagbabagong matino na mangyayari. So ako when I served UP, naging Lingkod Bayan awardee ako because we changed the system din sa UP na nag-introduce ako ng innovative management style. We computerized the system, no, and I got the Lingkod Bayan Award. It's the highest award given to outstanding and honest civil servants. No, nung pumunta na ako sa Kapitolyo ng Catanduanes, inisip ko, wala nga namang sirain ko yung pangalan ko by going into corrupt practices and by indulging in traditional politics. No? So, sabi ko talaga, iibahin ko yung sistema ng pamamalakad sa aming probinsya, kahit one-time governor lang ako, sapat na yon para at least may comparison na, ito nangyari, and halos 10 months, mahigit pa lang ako as governor, pero andyan na, may mga ambulansya silang bago, may mga traktor silang bago, may mga rescue vehicle silang bago, yung ospital na hindi nagalaw in 2 decades, ginagawa na, yung district hospitals na 6, binabago na rin, and then yung Abaca Trading Center ini-establish na, yung confidential funds ko, ngayon ko lang nalaman, Sir Jojo, na yung governor pala, may confidential funds din. At sabi ko, ang laki nito. May confidential funds ka rin pala. Yes. Every governor pala meron ganun. At nagulat ako, sabi ko, relatively peaceful naman po kasi isla kami. So sabi ko, I would rather, shinift ko po, 30 million inilagay ko sa libreng gamot para sa mga nagme-maintenance na mga empleyado. Lahat ng full, mga permanent na empleyado ng Kapitolyo at dinamay ko na rin sa kada munisipyo yung libreng maintenance na worth 30 million. Shinift ko from confidential funds yung gamit doon. And then aside from that, I allocated around 14 million para doon may annual HMO yung mga empleyado.
So yung mga yung sa mga bara-barangay may libreng gamot din sila ng mga nagme-maintenance, and then yung mga permanent employees naman may HMO sila na dagdag pa. Kasi Sir Jojo, pagka nagkasakit ka, pag empleyado ka, kakainin yung pampaaral mo, yung pagkain mo, pagkain mo, 'di ba? mga Pero kung may everyday, HMO man lang, medyo nagagamit mo sa 75,000 per illness per year. Kung 10 times kang magkasakit, wag mo lang doblehin. Oo. Meron kang coverage, 'di ba? That's right. So, first time na sabi nila, pwede naman pala. Saan mo to nakuha ang ideya? Saan mo kinuha yung pondo? Sabi ko, nandiyan lang sa probinsya yung pondo. Ang pagkakaiba lang, inallocate ko po talaga for social services. Actually, that's where it comes in talaga eh. One is yung sincere heart. Number 2 is the practical politics. Number 3 is the process which you're very much tawag dito yung alam mo how it can be done. If you really wanted to, it can be done. Yeah, no? Hindi naman rocket science, Sir Jojo, tsaka may best practices, Yes, no? So, kung ginagawa sa ibang probinsya at effective naman, o pwede nating gayahin, hanapin lang natin kung, syempre, maliit yung probinsya namin, maliit din yung pondo, pero ano yung pwedeng pagkasyahin? That's right. So, yun yung ginagawa po. Tsaka isang ano lang yan, Gov eh. Yung term mo na yan will speak for itself. You don't even need to go around anymore siguro. Pagkatapos, Well, I kasi hope. yun ang nagiging problema kadalasan eh. Iniisip nila is, trabaho ng isang taon or whatever, but hindi pa man eh, midway through the kanilang termino, iniisip na nila kung paano mananalo doon sa Sunod na eleksyon. No? Ako wala po sa isip ko mas yun maganda yung ganyan eh. Hindi ko iniisip Mas maganda kasi unang-una, tama hindi yan ko to eh. inambisyon, Sir Oo. Jojo. I never thought of myself na magiging gobernador ng isla. But very grateful ako sa mga nagtulak, sumuporta na kaya mo yan, sinasabi nila. No? And may mga religious leaders, may mga business sector, may mga youth, may mga kababaihan, may mga nasa kooperatiba na mga manggagawa, talagang, and especially yung transport sector, yung mga TODA, sila yung talagang sumuporta sa akin eh. Bago tayo baka malimutan ko pala. Kumusta pala ang diyan? How are you handling itong gas crisis natin, itong energy crisis natin? Well, ngayon nasa 150 na halos yung Oo. per liter ng Oo. gasolina sa isla, no? So imagine kasi yung gasolina dadalhin mo pa sa island, kaya yung add-on may talagang added cost for yan, for the transport alone. So medyo mabigat talaga, pero nakikipag-coordinate ako and sa pagkakaalam ko ang DSWD, ang DOTR and ang Department of Agriculture, may mga support sila na ibibigay, ayuda, around 5,000 and X amount para sa sektor na apektado. Halimbawa kami, ang ginawa namin, kasi may taunan kaming Abaca Festival, no? There's around 3.5 million na budget for that. Ang ginawa ko ngayon, kinausap ko yung council, shift namin to digital format yung celebration ng Abaca Festival. We didn't cancel it. Meron pa rin, pero para ma-save yung 3.5 million na annual budget for that at gamitin na lamang yun na pang-ayuda sa mga apektadong sektor, yung mga dati naming mga videos, yung mga materials, sabi ko, creatively gawan nyo ng digital presentation. So, tuloy pa rin pero online. Online na. Then, yung pondo naman gagamitin para to support yung mga transport na sector sa tourism, Right. yung mga tour guides, yung mga abacaleros, yung kanilang mga kooperatiba, masuportahan. So tuloy pa using rin. the funds, It's no? on a different Iba lang platform and system. Yeah. Sa ibang province, kinancel nila yung kanilang mga festivals. No? Pero kami, sabi ko, we can go digital format kasi when I review their materials, sabi ko, you have 10 years of materials na pwede tayong throwback.
na wala kang cost, di ba? Yeah. Kailangan mo lang yung mag-i-edit, marami namang Edit, tapos talented. put in the personalities that are involved, Yes, and then mag-go live ka. go live and then and have it yeah. international pan dating. Mas may mas may yung reach mo mas malaki. Oo, tapos boosting na lang. Yes, i-boost na lang. Tapos yun yung napag-usapan namin po. And then syempre itong I think this is going to be quite a long haul itong giyera eh. Kaya ang sinasabi ko sa aking mga kababayan, paghandaan natin itong giyera na to, yung epekto ng giyera sa Pilipinas, lalo na sa ating isla, at ini-encourage ko na sila ngayon for food security. Sabi ko magtanim-tanim na tayo, backyard farming, backyard yung vegetables, yung barangay, kumbaga sa barangay, taniman sa barangay, sa kada munisipyo, sa eskwelahan, no? Magtanim tayo kasi you'll never know. Right. And at least kung island tayo, baka pagka tumodo yung yung pressure sa gasolina, baka umabot sa rationing at saka baka walang makarating sa Catanduanes paghandaan natin. Well, the preparation is always better than a pound of cure, di ba? Yeah, so yun ang sinasabi ko. And then, hindi ko rin one time, big time na bigay yung ayuda. Andyan yung pera ng probinsya, pero uunahin kong antayin yung dating ng mga galing sa national, sa DSWD, sa DOTR, sa DA, para merong kumbaga nakaalkansya. Pag meron kang isinuksok, meron kang madudukot, no? Later on, kung saan crunch time na, meron pa tayong maibibigay sa mga kababayan natin. Yun po yung strategy ko para siguradong meron na maaasahan. Kasi I look at this similar to COVID eh. Parang ganun ang dating you have nito. to be prepared talaga. We never, you have to be andun yung foresight mo. Foresight to. We never thought COVID would last for almost 2 years, di ba? So ito rin, tinitignan ko na, teka, paghandaan natin. Wag yung by impulse, reactive na, sige, mamigay tayo, kailangan nila. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Okay, Gob, meron tayo ditong name drop. Alam mo, lagi tayong napapasarap ang kwentuhan natin. Yeah, Lagi dapat nata to 3 araw tong show natin, 3 oras. But anyway, this is how it works. I'll say a name and then you just drop anything on the table ko what comes to mind. No? Very quick lang tayo, okay? Ito, mga Bicol politicians muna ito. We'll start off with Zaldico. Well, I wish him well. You wish him well. Okay. El Rey Villafuerte. He's doing a lot of things for his province. Okay, Joey Salceda. Well, he's a good economist. Good economist. Chis Escudero. May appeal siya and I'm praying for him. Tama. Okay. Okay, Lenny Robredo. I've supported her before with Kuya Mar, and I think she's doing well as mayor of Naga. Okay, now we'll go to the national. We start with Bam Aquino. Bam Aquino, one of the big surprises na actually I campaigned for him and Kiko Pangilinan. Okay. Tito Soto. Tito Soto, I think he's managing the Senate well as of this time. Laila de Lima. Laila, I know her personally. Naging kapitbahay ko sa condominium. Ding-ding lang pagitan namin ng opisina niya. Well, I think she's a big factor there in Congress. Okay. VP Sara. VP Sara, I respect her, and I hope that she will
do well as our Vice President. Okay. Parang kulang na yata sa oras for that. No? Yeah. Okay, President BBM. I would like to thank him, no, and really wish him well in terms of health, in terms of yung success as president, because I think every one of us must support him. His success is our success. That's correct. So wala akong masabi in terms of yung tulong ng presidente ni PBBM sa Catanduanes. So I really appreciate his help sa Catanduanes nung pag bumabagyo. Ang bilis niyang lapitan at sumasagot yung mga cabinet secretaries niya. Imagine around 8 cabinet members, no, ang pumunta sa Catanduanes during my term as governor, na hindi ito nangyayari sa mga nakaraang administrasyon, na 8 cabinets ang dadalhin sa isang probinsya na naroon. DOA Secretary, DA Secretary, DPWH Secretary, DSUD Secretary, DILG, lahat nandun eh. Pati nga si SAP Anton Lagdameo pumunta andun, pa, no? So nakatutuwa, and then yung si DBM Secretary very approachable then, and so they have a good set of leaders, and they're all and they're really helping. And the they're moment warm bodies, ika nga, no? Very warm yes, bodies. and may marching order din si President sa kanila na o pag humingi ng tulong ang Catanduanes, tulungan mo. Pero pag ikaw nasa Catanduanes at kasama mo sila sa entablado, anong kinakanta mo? Sinong yung cabinet secretaries? No, anong kakantahin mo? Pag kinakanta, kasi minsan, siyempre, masaya din to pagka nagkakantahan. Anong nire-request sa yung kanta sa ibabaw? Kung ano-ano lang. Hindi ako masyado into singing, pero I try, no? So si DICT Secretary, kabatch ko sa UP Law. So hindi ko alam kung mahilig din siya kumanta, pero I'm sure ikaw magaling ka kumanta. Ganun ba? Sige. Well, next time magkantahan tayo, bro. But thank you for making time, and I wish you well. You're the type of leader that we need. Siguro not just local, but maybe one of these days you'll be in the national level. I'm not thinking of that, but if it does come, then God's will naman lahat yan, di ba? God is a God of perfect timing. I don't see myself at that level. Although marami akong kabatch na Mig Subiri, sina Kiko Pangilinan, so mga nakabatch ko, sina Senator Chi sa UP Law, no. But I'd like to hear you sing. Let's sing one line. Di ba? Ano ba maganda? Nothing's gonna change my love for you. No. I love you. Go, maraming salamat sa'yo. I'll see you again. Governor Azanza, dito po sa Politika All the Way. Politika all the way. Thank you pa again. Maraming salamat po, Gov. Azanza. Alright, sabi po niya, kailangan daw po natin talaga para po sa ating anti-corruption in government is transparency and put a good system in place. Sabi rin po niya, malaking bagay daw po ang kabataan, especially the Gen Z. Naging catalyst po niyan ang kanyang pagtakbo because of kanyang good showing sa being the president ng Catanduanes State University. At because of that, ang Catanduanes po ngayon, before ay nasa bottom of the provinces, pero ngayon po ay nasa top level na po siya. So, thank you very much again to Governor Azanza. Diyan po nagtatapos ang Politika All the Way. Lagi po natin tatandaan, diskusyon po lamang, hindi po away, opinion, hindi personalan. This is Jojo A. Peace and love. Politika all the way. Politika all the way. Politika all the way.